na may mga blanco na fill in the blanks na mga halaga ng budget ng iba't ibang mga opisina ng gobyerno. Saan ka nakakita? Well, una, sabi ko, baka naman ang hawak lang ni Congressman Ungab ay draft. Na yun yung draft na pag-uusapan ng BICAM, no? Pero, nung nakita ko na pirmado, bakit pumayag na pumirma yung mga miyembro ng BICAM Committee ng isang BICAM Committee report kung saan isinapinal na ang pangtao ng budget for 2025 na mga blankong halaga. Fill in the blanks. Nawindang talaga ako dyan bilang isang mambabatas. Una-una, no? Dapat ang batas ay kompleto, lalong-lalo na kapag budget. Kaya nga, ang budget, kakaiba siya sa ibang batas na pinapasa ng Kongreso kasi pwede magkaroon ng line item. So, importante na lahat ng line item ng budget merong halaga para kung ibibito yan ng presidente. Bakit nakablanko yung bicameral committee report ng budget ng ilang mga opisina, no? Alam nyo, sa totoo lang, yung ganitong skandalosong gawain, hindi na ako nagtataka pagdating sa mga congressman. Mga mukhang kwarta talaga yan. Okay? Nanggaling naman ako dyan eh. Totoo naman po yan. Talagang puro kwarta-kwarta lang sila dyan sa mga congressman. Pero yung mga senator, ako, hindi ko binoboto yan si Grace po, pero I give her the benefit of the doubt kasi sa Amerika naman yan nag-aral. Nagsimula yan sa UP. So akalain ko naman, gagawin niya ng tama ang trabaho niya bilang committee, chairman ng Committee ng Finance na Appropriations Committee ng Kamara. At saka napakataas ang respeto ko dun sa kaibigan ko at kasama ko pa since high school pa kami na Senate President Chis Escudero. Pero pareho silang lumagda doon sa BICAM Committee Report ng BICAM nga ng budget na merong fill in the blanks. Bakit? Talagang ang puso ko nahulog sa sahig dahil parang wala na talaga tayong aasahan sa kahit anong mga politiko, kay congressman, kay senatong pagdating sa pera-pera. Talaga naman pag pera-pera, lumalabas ang tunay na kulay ng ating mga mambabatas. Pero talaga, I feel very, very disappointed na at least yung mga taga-UP na gaya ni SP Escudero at saka ay sandali lang naman nagstay yan sa UP, isang taon lang nagstay sa UP Manila yung si Grace po, tapos lumipas sa Amerika. No? Bakit naman nila gagawin yun? Bakit? Dahil nga doon sa mga kinita nila na halos na doble ang budget ng Senado at saka yung AKAP, na tagto 200 million sila. Ang cheap naman nila kung yan lang ang kapayaran nila para sa isang maanumalyang budget. Bakit ganon? Kinakailangan sagutin ng mga congressman at senatong, lalong-lalo ng mga senatong, itong revelasyon ni Congressman Ungab. Alam nyo, kaya naman bihasa itong si Congressman Ungab sa budget. Una-una, 15 taon na yan na miyembro ng Kongreso. Okay? Yan po ay talagang walang talo sa bilang na 3rd District, kung hindi ako nagkakamali, Congressman ng Davao. No? Pangalawa, naging committee chairman na yan ng Committee on Appropriations nung panahon ni Presidente Duterte. No? So alam niya talaga kung paano ginagawa yung budget. At alam niya na hindi dapat na unang-una na yung BICAM Committee talagang babaguhin yung naripasong budget ng parehong Kamara at saka ng Senado. At saka, alam din natin na talagang ang starting point ng budget yung NEP na dapat rin nirespeto ng administrasyon. Lahat naman sila administration na party members and yet sila pa mismo nagbago ng budget request ng presidente mismo. Ano yun? Parang uto-uto na lang ang presidente sa speaker at saka sa mga kongresista pagdating sa budget. Hindi po, no? At saka sigurado naman ako makakarating to sa Korte Suprema. Kaya lang, ang talagang skandaloso, yung nag-approve sila ng budget na fill in the blanks. Ang tanong, sino ang nag-fill in the blanks diyan sa budget na yan na napirmahan ng presidente? Ang isa pang tanong, talaga bang meron ng linagay na halaga dyan? Kasi hanggang ngayon, wala pang printed na budget. Yan yung reklamo ni Congressman Ungab. Baka kaya wala pang printed na budget, babaguhin nila last minute. Pwede ba yun? Nagpapasa na pangtao ng 2025 budget na hindi natin alam kung ano talaga nakalagay sa 2025 budget. Imposible yan. At sabi nga ni Kong Ungab, dun sa katagal-tagal na niyang membro ng Congress, ngayon lang nangyari na ang tagal-tagal nang napirmahan ng budget at 30 pa ng Disyembre hanggang ngayon wala pang printed copy ng General Appropriation Law. Pwede ba yan? Dapat nga yan pinapublish sa Official Gazette, no? So nakapagtataka talaga. Ano ba mga krimen ang ginawa nila? Nako, falsification of public document, no? Sigurado po yan, no?
Pero sa akin, ang minimum na dapat mangyari, lalong-lalo na doon sa mga senatong na meron pang natitirang 3 taon na termino, ay dapat sila ay maparusahan ng Ethics Committee dahil yan ay malaking kapabayaan sa kanilang katungkulan, sa kanilang sinumpaang katungkulan na susundin ang itataguyod ang saligang batas at mga batas ng bayan sa paggawa ng kanilang mga katungkulan bilang senador. Kasama yan na masiguro naman na no taxation without representation. Kinakailangan yung paggastos ng kaban ng bayan ay sang-ayon sa mga sinabi ng ating mga representatives.